gusto ko nga humabol sa inyo midnight, pero hindi nyo naman ako sinasali. Ay, Oo. una sa lahat, uulitin ko yung ano, nung nandito si Iwomi, naalala ko, pinag-uusapan namin. Kami, halos lagi kami nagkakalaro. Si Odin, pag nakita namin, men, dalawa kasi yun eh, magkatabi. Oo. Magkatabi sa friendis ko, Hindi. nasa lobby. Minsan kasi, ako lang yung naglalaro. Explain. Hindi nyo ako sinasali. By the way, may time. Hindi nyo ako Gusto ko sabihin, sinasali. may time. Paano? Nag-online ako, nasa lobby silang dalawa. Alam ko silang dalawa lang naglalaro. Ah. Kasi naka-offline yung iba namin kalaro eh. Ako lang online. Alam mo, ang hirap mong invite. Kasi pag ini-invite kita, sasabihin mo, 5 kami. Oy, nung time na yun, pre, naghihintay ako ng invite. Ah, sige. Walang dumabas. Alam mo kasi, mag-request ka sa lobby. Kasi ikaw yung Kasi mahirap. pag nag-request ako, parang pinipilit ko sarili Nako, ko. hindi ka. Awat na. So awat sinasabi niya, wala daw nag-i-invite sa kanya. Ako nga, di na ini-invite. Ay, nako. Ako nga lagi nag-aaya eh. na. Sige na, sige na. Awat na, masama nag-away. Masama nakikipag-away. Tama, wag tayo mag-away. Lalo sa mga kapwa Pilipino na nanonood ngayon ng TLPH at Aurora, alam ko, hati kayo lahat. Kasi mahirap pumili din sa laban na to. Mahirap talaga. Expanding rivers pa to ano pa bang mga makikita natin dito? Hilda and Louie ayaw ipahawak sa TLPH. Kay Chef. Oo, may trauma pa ata. Red side ano kasi yun eh, red side specialty nila yun eh, last pick Louie. Claude, sabi yung Claude, tigil-tigilan nyo na daw Oo. Kanina nyo pa yan inaano Doming, ano ka, Granger ka? Oo, wag muna. Yuzhong. Granger Harit. Oo, Granger, ano ka, lock in ka sa mga normal na Doming kahit heroes. Ayan. May Yuzhong na available. Ayaw nila ibigay kay Light. Ito na siguro yung adjustment from game number 1 kasi they thought they could have played against the Grok, which they were. Honestly, they were playing against the Grok really well. But again, sometimes you cannot remove this clutch factor, you know? Yung trigger ni Light kanina nung game number 1, nakita niya si Goat. Naalala niya yung RSG days niya. Dati pinapatay ko lang si Carl. Na-unleash Oo. ganun. Kasi Parang nabuhay ba? Oo, kasi dati nung RSG Echo, naalala ko, favorite patay ni Light si Carl eh. Si Carl. Alam mo, Light, kung gusto mo ng extra motivation, balikan mo ulit ang interview ni Coach Panda. Oo. Ayan, oo. Check mo yung wallet mo. Pero alam mo, yung sinabi ni Demon Kite na pag si Light nga daw yung pag si Light yung roam, abot na abot talaga niya yung backlane. Tsaka may mga surprise plays palagi, which nakita natin talaga nung game 1. And sana ganun din yung mapick niya ngayon. No? Kasi yung high loss, hindi talaga siya naka-do that much nung game 2. Oo. Parang kulang. Uy, ba't ka tumatawa, Midnight? Ayoko na nga siya. Naka-do that much. Ayoko na sa'yo. Ang hirap kasi Tagalogin eh. Oo, tama naman. Basta. Actually, kahit ako, di ko ito matatagalog yun. Nasimulan mo kasi ng naka eh. Nakaduda. Oo. Alam mo, kasi sa totoo lang, PH fans, pasensya na po. again, it's not more... Mahirap Tagalogin lahat eh. Oh, mahirap talaga. It's not more of the player, O, di but ba it's more of... naka-English ka din? Yeah, it's more of the hero. Parang minsan may mga work ka na hindi mo madu. Ayan na. Ayan na, ayan na. Yuzhong. Nako. Open yung Eve! Okay. Eve pala. Kasi Zushin yung prayo ba ng Sora? Ay, ng Aurora. So, eto yung pet peeve mo, di ba? Yung, Parang hindi, mas- pang game 5 and game 7 lang ata yun. Oo. Game 7. Hindi, pang kasi game 7 lang. sabi ni Midnight, hindi niya pa rin daw gets kung bakit nilalaban ang Zushin sa Valentina. Ay, sa Eve. Kasi mas malakas kasi yung Eve. May mga teams kasi, men, ang lupit. Ang gagawin, open yung Eve Zushin, kukunin yung Zushin. Aray ko po. Instead by na the way, Eve. sa M7, parang isang game lang ata nanalo yung Zushin versus Eve. Lahat talo. Mahirap talaga yung laban yun eh. Basta yun. May YSS pa sila dito. Ay, Lancelot. Naku po. Baka YSS dito. Kanya-kanyang ano to ha, kanya-kanyang bigay na problema. Phobius, ay hindi na pala. Naka-XP na pala sila. Yeah, may Yuzong na eh. For Aurora, I think they can still go back here, honestly, if they want. Just focus on the early game. Kasi unlike game number 1, hindi naman unleash scale yung Lancelot. Like, ang tingin ko kasi kay Lancelot, men, kahit scaling hero siya, kahit sobrang galing niya, sobrang lakas sa late game, mechanical hero to eh. Na pag nagkamali ka, kahit gano'ng kalaki yung farm mo, patay ka. Ang taas ng, ang taas ng room for error Yung talaga. Yisun Shin kasi, men, ang dali mag-traceless eh. 3 hits lang yun eh, makaka-traceless ka ulit eh. Oo. It's a mechanical hero still. But you know, medyo prone for lesser errors. Yung Lancelot talaga kailangan magaling ka eh. Oo nga. Ayan na naman si JP. Eto na. Pinaghahandaan ata. Ayan ka na naman. Parang pinapaiwas Kalid na nila dito naman. si Demon kahit na mag-assassin. Yeah. Kasi may kalid eh, may haharap eh, may Pwersa yung naka six-pack abs na nakatingin sa'yo. Pinapwesa yung utility kasi naka-eve sila eh. Oo. By the way, gusto ko na sabihin, no? Itong Khalid bagay na bagay kay JP. Oh. Kasi pag nag-quick Sunguard si Khalid, technically nagdadasal yun.
nangungumpisan. Humingi Kasi sa ng tawad sa mga kasalanan. Sabi niya, Lord, patawad, pero nakita ko si YSS kanina eh. Ang sarap i-raging sandstorm eh. Okay, so, Granger, sorry, nadighay ako. Sarap kasi nung Red Bull eh. Oo. Kailangan kasi natin yan, pre, energy. Energy. Per series kasi ng knockouts, men, pang grand finals. Kaya kailangan mo ng energy eh, no? Oh. XP? Oh. Uranus ni Sanford. Feeling mo, kung yung Aurora, tanggalin mo na lang eh. Oo, kasi Uranus, nakakainis eh. Oh, tingnan mo yung respect ng Aurora. Usually yung Yuzong, Glue. kapag hawak na ng isang team, wala na silang pakisalabo eh. Mm-mm. Pero sila kasi, si Sanford kasi, si Immune eh. Si Sanford yan eh. Si Immune, si Binuya. Yung pa, may Teresla pa, men. Oo. Kanya-kanyang identity. Si Sanford Yuzong. Oo. Si Immune, si Lapu. Ah. Si Binuya, si Si Teresla. Teresla. Ang lalabo. Oo. May Patrick Binuya May pang... Patrick Binuya pa. Mayroon Ayun pang nga. Patrick Binuya. Oo. Nako. Ang lalamo, Ford. Oh, final pick. Final ban pala para dito sa Aurora. Oh, pwede nga naman gold lane. Ubusin nila. Bakit Esme? Eh, may Si XP. Uranus na Kasi naman. sa Yura. Ah, okay. Di, tsaka kasi pwede i-gold yung gold yung Esme. Esme. Tapos sila, Oo, hyper carry with the Yison Shin. Meron na sila kasing marksman eh. Technically sa gitna, di ba? Feeling ko, kung mag-i-Yison Shin dito yung Aurora, kailangan nila na CC. Like yung hero. Hindi CC na crowd hero. control. Oo. Bakit kasi Crowd control Punto- kasi punto naman kasi. yun. Oo. Moonton kasi bakit may CC at may CC? Bakit Bakit kasi may vengeance? XP ba? Okay. XP nga ata to. Uranus ang pinakamalapit. Glue nga, Ay! glue. Ayaw Sabagay. pagamitin si Patrick Pili Binuya. ka ng problema mo, Uranus o si Patrick. Si Patrick wala pang talo ah. Oo, mahirap kalaban yan, men. Tsaka nabubuhay siya kahit kaditing na lang yung Oh, buhay. yung ang daming nun, men, clip sa sa social media. Oo, Harit, talaga. Harit Granger? Walang Granger. Walang Wala Granger. na? Oo nga. Ano ba sila dito? Kung mag-YS sila, kailangan nila nga mag-CC dito. CC. What if mag-Nolan si Dimka? Nolan. Mm. Tapos, Or Leo actually. Leo Mord? Oh, si Dan Gubangay. Nako, for sure, kapag nag-Leo, masayang-masaya ang aming Oo. kaibigan na Si si Rockart. Carl Rockhart to. Oy, by the way, ingat kay Leo. Uwi pa alis Pupunta mamaya. na. Papunta ng lilipad. Lilipad sa Wow. Jakarta, Oo. Indonesia. Okay. Ano to? Bato. Ayan. Joy! Okay. I don't like, I'm gonna be honest though, I don't like Joy against Khalid. Parang mahirap eh. Sawa ko kasi early game. Ayun na, speaking of. Ayan na! Nga pala si Carl Rockhart to. Ay. Hindi ako approve dun sa Leomore dito. Ay, ayaw. Natawa ako na bigla siyang lumabas dun sa Interesting. Freya Gold ulit, Freya. Freya Gold into Harith Khalid. I guess, pwede mo disrupt yung mga dashes ng Harith, pero compared to a Claude, I guess Harith is more mobile. So maybe this Freya isn't that scary for TL. Ban kasi yung kulog eh. No? Pag nag-terrace na to, feeling ko. Medyo, nga no. Medyo malaking problema din para sa TL eh. Kasi since bukas na tong apat na to, walang hahawak para sa isang Freya. Okay. Maganda yung Phoebus dito kasi daming dash. Actually, yung Joy, yan palang enough ka na eh Oo. sa Phoebus. Although, ang problema mo, pag Phoebus ka, pag tumanong kasi nakita natin ito kahapon nung stage, pag tumanong ka sa Freya, parang wala nang labasan. Yun na. That is if the Freya has a good game, but I don't think he's gonna have the same early start that he's had nung game number 2. Oo. Talaga mapapahirapan nito. Let's see kung paano mapapagana muli. Ito ay para kay Domingkite, no? Kung maibabawi niya ba yung performance niya nung game number 1, nung game number 2 with this Freya. Ito na nga ang pagtutuos ng Pilipinas laban sa Pilipinas. Best of 3 match at huling laban sa unang araw para sa Team Liquid at Aurora Gaming 5 PH. seconds till the enemy reaches the Rocket battlefield. yung pagkatapos Smash ito. them. Di ba? Sakit sa bangs. All troops Shoutout sa'yo, deployed. Luminer. Hindi ka pa rin tapos kay Lumin. Hindi pa ako matatapos kay Luminer. Hanggang mamaya yan eh. May ID eh. Oo nga pala. Mamaya pala may ID pa. Nako. Tingnan natin chinek ko naman yung safe pa naman yung IG ni Luminer. Kumbaga, Nakabukas pa? Oo, nakabukas pa. Epas pa. Kagabi din nakabukas pa eh. Ayun, di Sabi ba? ko, ang tapang mo ah. Let's see tingnan natin kung sino nga ang lalabas na matapang dito sa larong ito. Game number 3.
Ito na, parang ang goal ata muna ng Aurora sipat-sipatin kung saan ba nagsimula itong si Carl TC. Gawan sa Lito, kuha naman dito ni Carl. By the way, sobrang swerte ni Dominic nasa top lane yung gold crab. Meron siyang prayo. Oo. Kasi pag lumapit yung hari, pwede niyang hampasin. Uy! Bubot! Napaka-update. Si Edward, man, ito na naman yung favorite na liquid to pag usong yung kalaban. Kasi pili ko siya na shotgun lane Sanford to Oy, guys, level 2, mahina to, pwede gank to. Yun nga ang gagawin nila And si Light ay sasama na rin naman. Hindi rin biro yung early game damage ng isang Khalid. Kaya kapag ikaw ay isang tawag dito, Yuzhong, kailangan mo talagang umiwas-iwas. Yeah. I guess this game only changes once they reach level 4 kasi yung Khalid medyo kailangan na mag-ingat. But then again, instead of like fixing a problem, ang pwedeng gawin ni JP is magbigay ng problema, which is yung Raging Sandstorm onto these heroes on the backside. Ang kinagandaan sa lineup ng Aurora is lahat sila papasok. So wala masyadong backside dito sa totoo lang. Pwede niyang cancelin yung dash ng Joy though. That's one thing that JP can actually do in this game. Oo, ayan na nga ang kanilang gagawin. Light ngayon, iispatan lang kung sino ba ang mga nakapwesto na para sa pagtubo ng unang pagong. Umaabante na rin si JP. Tinapakan niya yung Cyclone Eye para hindi nga naman magamit. Pwede Utak na ni JP, Maraming ang kasalanan yan, men. Pasimuno ng pasimuno ng mala-impactong galawan sa rope. Uy! Na-force yung Dragon. Walang Dragon form. Yung si Edward, pero nakuha pa rin naman ni Demon Kite yung Turtle. And again, Doming Kite. Actually, parang inuulit nila yung success nila nung game number 2. Now with the first blood going on to the Freya. And immediately, right after that, they go for the purple contest pero nakaharang si Mr. Sanford Binuya. Oo, ayaw din nila isugal Baka mamaya maolats dito ang Aurora doon sa kanilang plano sa purple. At eto na, magpaparamdam na naman yung mga panggugulo dito ni JP. Yeah. Wala rin kasi silang ultimates kanina. Even though wala rin namang ultimate yung Eve. Ang hirap kasi kalaban ng Lance Phobius. Hindi ult-dependent yung dalawang heroes ito Oo. Kumbaga pwedeng tahiin yung jersey ng Aurora kapag nagkamali sila ng galaw dun sa purple buff. Imagine mo may tagatahi si Lance. Tapos kapag makulit ka, hahampasin ka ng Phobius. Babalibag ka, May mga ganun pa. Siguro ang maganda lang naman para sa ating mga mid laners or sa ating duo dito, Rome and mid, ang bilis ng ikot, ang bilis ng setup nila dun sa gitna. Hindi ka mamang problema, hindi maiipit yung middle kung gusto mo nang responde kagad. Namiss ko yung emblem kanina. I'm not sure if naka-fight ng emblem si Ovid. I don't think so. So maybe the out-sustain from the Freya is enough to just control this lane. So for Team Liquid, medyo parang stalemate na yung top lane. Konting advantage for Dominic. Ooh, Summon Force burned Wow. by Oheb. Okay, confirmed naka-mage emblem. Okay. Hindi siya naka-fighter dito. Kasi naalala ko, di ba, nabanggit nga ni Dominic kahit na na-try niya rin yung fighter emblem sa isang hari. Medyo gana naman Kala ko kasi tatry niya rin kung nakita niya kay Dominic. Oh, na-force out yung ulti dito ng Freya pero nanlalaban si Dominic. Ayan na! Ang sakit ng mga hampas! Grabe yung sustain! Sabi ni JP, ganun pala kasakit yun. Okay, tinesting lang. Chinekping lang kung masakit. Yung mga hampas dito, pinagmamasahe pa rin ng espada dito ni Dominic. Pinaghiwa-hiwa yung mga yung mga Sunday. Light with the kick para mapalayo si Sanji pero nagamit yung Dragon. 3 beses pinindot ni Edward, finally kumasa pero RWM lumabas mo dito malaki Sanji and the goat takes the turtle, even taking down the Yuzong. And now, Team Liquid, they wanna go for more. Nakancel yung dash! Oh my goodness! Hinintay talaga ni Sanford mag-dash bago niya pronock yung basic attack. Oh my G! Grabe yung mechanics dito ng Team Liquid. Napatay ng maaga itong si Demon Kite. Actually, pagkakataong pumlato sa may bottom. Pero sabi ni Kyle, hindi na muna yan ang ating punteriya. Agaw tayo ng orange buff. Medyo madedelay ng bahagya dito si Demon. Tinan mo, tumawid na agad sa purple, pre. Oo, sabi niya, wala na naman kayong stun, ha? Kami meron, si Light, kaso wala si Light, nasa mid. Bigyan mo tubig, nasa mid. Okay, nakuha yung green. Pero ginamit yung retry just to get the green. And now, 4 heroes from Liquid collapsing on the top lane, allowing Oheb na makapag-pressure ng Torre sa itaas. Oh, Yue, okay, nice steal. Wow, the moves. Grabe yung timing ni Yue doon. Nakalkula niya yung taas ang damage na manggagaling dito sa Liquid. Pero again, hindi mabubura yung ideya na kahit anong kagustuhan ng Aurora dito na dumikit, nilalayo pa ng Team Liquid yung kanilang sarili.
And si Carl TC dito nagkaroon ng magandang buhay, no? Oh, men, itong si Sanford, ano to eh. Kung di man na si JP yung may kasalanan, siya yung may sala eh. Imagine mo, si Edward, di siya makapag-Dragon Main. 3 beses yung pinindot yung Black Dragon form. 2 beses kinancel ni Sanford. In-spam. And kailangan sipain nila si Sanji para hindi mapatay yung Yuzong. But even then, after that, medyo awkward na yung turtle take kasi parang meron kang Yuzong sa turtle. Kaso, ang awkward lumaban kasi isang Tornos Phantom Execution, Walang patay kasi buhay. yung papawid eh. Oo, walang buhay, no? Yung Yuzong doon. And kung titingnan natin, kompleto naman na yung War Axe para dito kay Carl. Meron na rin siyang Fury Hammer. At itong si Demon Kite, ano ba? Gap ba siya sa gold doon? Sobra. Laki ng gap, ha? I think 800 yung lamang ni Carl. Oh, no. Sakit nito, men. Hindi na to miss-execution from the draft eh. Kumbaga, actually maraming upside yung draft ng Aurora Gaming. This is just pure gameplay from Team Liquid. Look at Sanford once again. Ito yung mga heroes talaga bawal paggamit. Ang problema kasi ang daming bawal paggamit sa kanya eh. Alala, pumasok na rin dito si Doming Kite, ha? Naku, pinaghati yung mga member dito JP! ng Liquid. At ipag yung real manipulation, sasama na rin dito itong si Demon Kite. And Edward ay nakakuha ng kill. Tuloy-tuloy pa rin sila. Si Edward ata yung may ipit. Tama ba rin lamang si Yue? Sapat ba yung kanyang damage? Flicker from Sanford, pero pinuntahan din siya dito ni Yue. Makakaiwas pa, hindi! At mapapatay siya doon ni Yue. Tuloy-tuloy pa rin sila. Sasama na si Sanji. Hooks from Sanji. At siya ang kukuha ng kill na yon against Yue. Yeah, 3-4-2 exchange. Medyo masaya yung Aurora kasi kahit paano napatay nila yung Hareth ni Oheb. But again, Team Liquid still in prime position to contest this turtle. We're just waiting for the retribution cooldown for now. Kukuha muna na sila ng purple buff. But Aurora, again, they're happy because they're getting farmed. And they are scaling on the late game. This Joy is getting some time in the early game. Nakita ni Demon Kite na pagkakataon niya ata dahil nga na-call yung retribution. Si JP nakatingin, inaaban na nila. Nagamit na rin kagad yung electrifying beats. Ibibigay na muna dito ng CL. Lamang naman sila ng 1.7. Alright. Meron ako, pinaghati na naman dito yung Dominic pero sumama na rin sila at napasipa. Masyado ata malalim. Nilalaban ba ni Oheb dito? Wala na siyang pagkakataon na makaalpas pa. Dahil wala na rin siyang dash na gagamitin. Nakakuha ng kill dito ang Aurora. Walang yung hero yan. Nag-type wala man lang bawas. Diba? Buntot! Men, alam mo, sa mga RGRD, sobrang lason talaga na itong Brea. Lagyan mo ba naman ng dash? Kaya nga eh. Tapos Fighter Emblem, Yuzong, with the Black Dragon form, hinuhuli nila dito si Sanji. Makakalabas pa RWM for the extra HP, pero hindi sapat. They're able to take down the E, pero look at the punish mula kay Liquid. JP na naman. Ang kasalanan niya ay nadagdagan. The punish onto Light and Edward. And even though nakakuha ng Torre doon, yung Aurora Gaming, they get the vengeance for these 2 kills na kinuha ng Aurora. Dalawa kaagad para dito sa TL, no? And Sanji, again, medyo hirap lang talaga na hindi na siya makatakas doon. Kinumit pa nga niya yung river manipulation para dun sa extra na shield. Oo. Pero si Doming, nakita Final boss, niya si final boss. Paldisi. Ayan na, grabe. Oo. Gigil pre, no? Ang final boss ng MLBB versus final boss in-game. Yung pre. Oh, kasi dati kay Nathan yan eh. Kaso walang kwenta si Nathan ngayon. Ngayon, no? Oh, ngayon, feeling ko ang final boss ng MLBB ngayon si Freya eh. Min, Freya talaga. Freya is the way. Tingnan natin kung maibabawi ba ng Aurora Gaming. Yung Freya. Dumadive si Sanford dito. Lapag si Force para lang masecure na mabasag yung Torre sa middle. Grabe si Sanford, men. Nakakita lang ng hero nag-defend sa mid, kumotong kagad. Tumalon kagad. And na-force, na-bait niya technically sa Force. Ni Oheb. Pero okay lang kasi na-secure nila yung tower in the middle lane. Still giving some breathing space for Oheb to be able to catch up. Kasi medyo late game pa talaga lalabas itong strength ng Hareth. But even then, they have a Joy problem. Yung overwhelming burst that could come out from Demon Kite. Honestly, before, the Hareth used to be great against the Joy. But because of the nerf on the Stardom side and then yung recent adjustment kay Joy, it is a fair matchup. But even then, you should be worried about the burst na pwedeng lumabas dito kay Demon Kite. Imagine mo kunwari wala kang Zaman na Force. Tapos nahuli ka ng Joy. Pwede mong bitawan yung phone mo. No, yun yung mga timing na tinatawag, no? And Light, nakita niya si JP. Naghahanap pa rin sila ng impormasyon dito. And si Carlito ay kita rin naman nila dun sa may bandang itaas. Sa ibaba naman, itong si Doming Kite ay tinatrabaho na lang. Malaya ata siya makakahabol doon. May magre-react for sure dito sa Team Liquid sa may bottom. At mukhang si Oheb yun, ha? Yeah, they have slow lane prior here for Aurora kasi walang kayang mag-match
doon sa Freya. And now Team Liquid have to be very cautious here in this Lord fight. And Aurora Gaming can actually force something. Nakita nila yung Harit pero hindi kasi nila makita yung Lancelot. Ayun na naman si Carl, ayaw magpakita sa ano. Ano na yun eh, Lord 101 na yan eh. Pag magla-Lord kayo, para ma-make sure nyo na hindi mapanish yung slow lane prio, is wag papakita yung jungle. Men, sa ibaba na naman, tinabaho ni Doming Kite. Ayan na, reset yan. Tatago na naman si Carl, kukuha ng purple. Si Oheb lang papakita, tapos magtatago ulit yung Team Liquid. Ayun na naman, men, game number 1. Sabi ng Aurora, okay, nagpakita yung Harit. Silip tayo dito. Sir, walang hero. Ha? Walang hero. Kailangan magdoble effort talaga nila dito na suyurin lahat yan, pero delikado kasi yun. Kasi hindi na naman kaya. Pag dinig na may lineup ng Aurora, technically kaya nilang mag-burst ng Lord. Kaso ang problema, yung pa-burst nandun sa slow lane. Diba? Ayun na naman. Ito, rinse and repeat din yung ginagawa ni Doming Kite. Pinush na naman tong ibaba. Men, magiging matagal pa to. Sabihan ko lang lahat ng mga nanonood, guys, magiging matagal pa po ito. Kung magtutuloy-tuloy ito. Feeling ko, pwede nilang gawin, padala nila sila sa baba. Tapos pag nagpakita na si Oheb, yun, i-burst na ni Doming. Kasi ang problema kasi, sobrang delikado nun. Kasi pag wala yung Cho, lalaban yung Liquid. Si Doming kahit lang talaga yung pwede magpakita sa baba. Ngayon, nakuha nila yung mid-prio, nagpakita yung Freya sa baba. Automatic engage for Liquid! Insane! Macro punish the patience! Now they have to fight back Aurora. Kailangan nilang humanap, pero wala silang makuha! Oh my goodness, walang bawi ang Aurora sa ginawang plano dito ng Team Liquid. Medyo nainis na rin sila. Paulit-ulit pala gusto niya. Kung hawakan namin to, tapos i-burst namin na mabilis. Sobrang high level, men. Na-punish lang sila kasi nawala sa pwesto yung Aurora. Even though hawak nila yung slow push, nahawakan nila yung mid-push. So, sa perspective ng Team Liquid, pwede nilang i-burst yung Lord kasi meron silang dalawang choice. Either i-reset nila, ambushin nila yung paparating na Freya, or labanan nila yung nakatayong membro ng Aurora sa Lord Pit. And hindi na nilaban yung Aurora kasi kailangan nila hintayin yung Freya and they just bursted the Lord. Oh my goodness. Kailangan na umatras din ni Carl TC Oy, dito. oy, oy, oy. Tulungan. Iniwasan. Tortos. Oh my goodness. Na-dodge pa nga. Yung pagdamba dito The GOAT! ni Doming Kite. The GOAT! the GOAT things, ladies and gentlemen. Simple lang yan. Para dito kay Carl TC, men, tuloy-tuloy na ang pagsugod dito ng Team Liquid. Mapipigilan naman nila yung pagbasag sa top lane. Same with the middle turret. Ito yung dahilan bakit isa siya sa mga pinaka-prominenteng gumamit ng Lancelot, men. Pag hindi siya nanlalaban, lagi lang siya naka-hold sa kanyang second skill. Hindi niya ginagamit yung Thorn Rose na yun, pang poke, or pang outplay, or whatever. Hihintayin niya lang lumabas yung mga skills bago siya gumamit ng Thorn Rose. Kaya ang hirap niyang habulin, ang hirap niyang ipunish. Isipin mo yung binibilang mo rin, pati mga skills ng kalaban. Napakatindi. Kasi kung ako yun, sinecond skill ako ni Freya eh. Nagdash eh. Kasi iniisip mo, may damage naman yung Thorn Rose eh. Pero hindi ganon ang utak ng ating GOAT na si Carl TC. Iba si The GOAT. Ayan, balikan natin. The good mindset. Naiwasan niya eh. Ayan o. Ayun o. Okay, nag-second skill. Okay, papanish siya ng Doming Kite. Okay, press skill lang. Apak Cyclone Eye. Press skill lang. Okay, press skill. Op. Nag-dash. Thorn Rose. Ay! Boss! Sobrang lupit kasi. Biniti na. Sobrang lupit. Grabe, alam ko edgelord ako pero... Men, kakaiba. Ay, yan ang mga GOAT things, guys. And ngayon halos 5,000 na rin ang kalamangan ng Team Liquid. Yeah. Kaya pa naman. To be fair, kaya pa naman para sa Aurora Gaming. Tsaka, sa ngayon kasi hindi pa nagkakaroon ng magandang pwestuhan itong si Doming Kite. Yeah. Ang mahirap lang siguro, pinakamahirap na aspeto ng laro ng Aurora dito is yung huli, yung pang-catch. Kasi dahil mong huhulihin eh. You have to catch the Harith, you have to catch the Lancelot, and you have so little window because these heroes are so mobile. And maybe they have the damage with the Joy, with the Freya, but it has to be well executed. Kasi ang dami ring punish ng Team Liquid. Aside from the 3 heroes na mention natin, you also have to worry about the RWM. And then, yung mga pagtalon ni Sanford. Ang dami mo talagang iisipin dito, men. Ngayon, Lord, ay sisimulan na rin ang Team Liquid. Kitang-kita ni JP kung saan patungo na rin itong si Doming Kite. Hindi na naman nila makita si Carl. Ayaw na naman magpakita. Hindi ni kasi Carl. pwede mag-lord hanggat di makita yung jungler. Yun na yung ginagawa nila. Yan, si Oheb. Ayun. Okay. Okay, next-second skill. Alam na nila. Kaso hawak nila yung mid, pre. Yun, pati yung baba, pre. Hinawakan na nila. Naku po. Tapos walang pa kayong Team Liquid sa slow push kasi
+1 yung tower sa itaas. So walang kailangan umakyat. They're just bursting Lord. Wala. Ito na yung Dragon. Pero Team Liquid mag-commit pa sila dito sa mag-burst. Pero makukuha ni Demon Kite! Clutch retry from the Smiling Demon, and Edward finds the kill onto the Lancelot. They will get 2 kills and make that 3. Yue finds Daddy JP on the backside with light flickering in. Oh, makukuha yung kill. May punish pero mapapatay na naman si Oheb. This might be it. Aurora might have done it. Oh no, mag-isa na lang dito si Sanford. Oh, Ford. Makakakuha pa naman siya ng isa, pero mapapatay siya ni Yue. Oh my goodness, Aurora Gaming is doing it. Dire-diretso na sila sa gitnang bahagi ng Torre. 14 seconds para kay Sanji. 11 naman They para have time. kay TC, pero wala na silang sasayangin pang sandali. Aurora Gaming ang naakbang. It's game 1 all over again. Screw the Lord. Kill Team Liquid and win the series. At ito na nga ang paghihiganti